One, two, ready. Smile. Magandang umaga o magandang gabi dyan sa aking mga minamahal na mga kapatiran sa Cross Tower Ministries sa Philippines and Las Piñas. At alam ko pong masayang-masaya tayong lahat dyan dahil ito pong ating Silver Foundation celebration. Talaga pong 25 taon na tayong naglilingkod sa Panginoon at patuloy pong hinuhulma at ginagamit ng Diyos upang kanyang kaluwalhatian ay maihiyag po sa ating kapaligiran, sa ating komunidad, sa ating bayan at sa iba't ibang mga bansa. Nais ko po munang ibigay sa inyo ang pagbati ng may pagmamahal at pag-ibig sa inyong lahat dito po sa CTM USA. Ang inyo pong lingkod si Pastor Jude. At nagpapasalamat din po ako dito sa ating minamahal na kapatid na si Pastor Jesse na laging ginagamit dyan sa bayan na yan. Lagi po siyang dumarating dyan. Siya po ang founder ng Joy of Harvest USA at kami pong dalawa ay Babati sa inyo mamaya. pinagdubayan po ng Panginoon na magkaroon ng partnership. Kaya dito po nagtutulungan kami upang lalo pong lumakas ang gawain ng Panginoon. At nais ko pong batiin din ang aking mga minamahal na mga kamanggagawa at mga minamahal na pastor. Sila Pastor Jing, Pastor Mo at aking kapatid na si Jerome. At kinokomment ko sa inyong mabuting paglilingkod sa Panginoon at alam ko nakangiti ang Diyos sa inyo. Pati po ang ating mga outreach pastors, kung sila po nandiyan lahat, ay kayo po ay talagang masasabi kong aking ginagalang sa inyong masipag at tapat na paglilingkod sa inyong mga kanya-kanyang calling sa iba't ibang mga outreaches. Andiyan po marahil si Pastor Greg, si Pastor Alex, si Pastor Ninto, si Pastor Lorenzo, Pastor Boy, ang aking pong tapat na nagsimula po ako ay aking bag carrier. At may mga nakakalimutan ko po ako mga pastor at ating mga manggagawa dyan, sila Brother Nunoy, sila Jeff, ang ating pong council, ang ating mga sila Tatay Mayo, si Brother Teddy, ating pastor sa CTM na alam ko po ay in-export sa Canada at ngayon ay bumalik po dyan. Aking binabati kayong lahat na may pag-ibig ng Diyos, ang aking mga manggagawa dyan sa CTM, Las Piñas, sila sila hindi po ba ating maalala. Anyway, kung di ko po maalala lahat, binabati ko kayo lahat dyan. At nais ko po lang ibigay lang ang napakahalagang mensahe para sa ating lahat ngayong taon ng 2009. Alam ko po na ang taong ito ay very challenging, ngunit walang hamon na hindi natin kaya. Walang hamon na hindi natin kaya pagtagumpayan sapagkat tayong lahat ay nasa Panginoon, sa Kanya walang imposible. At kung tayo po ay kasama ng Diyos at ang Diyos ay kasama natin at Siya na una sa atin, tiyak po ang ating tagumpay, ang ulap ng mula sa Diyos at ang Kanyang apoy sa gabi ay ating pong lagi makikita sapagkat sa Kanya tayo nagtitiwala at sumusunod tayo sa Kanyang mga utos. Nais ko pong paabot sa inyo itong mensaheng ito na mula po sa Psalm 89 verse 25. Ito po ay buhay na buhay sa akin. Ito po ay talaga nangusap sa akin ng Diyos ng personal. Ito yung ating paniniwalaan, ating pong gaganapin sa ating buhay ay tunay na tayo ay papatnubayan ng Diyos at tayo po iingatan niya at tayo po ay magiging matagumpay sa taong ito, 2009. Ang pinakamensahe ko lang po ay napakasimple at kung inyong may time po kayong lahat ay inyo pong sa uluhin ito na aking pong pinamagatang itong ang kamay ng Diyos ay hawak ang ating mga kamay at Siya ang nagpapatnubay sa atin mula pa noon hanggang ngayon at sa panghinaharap. Kaya kung ang Diyos ang mamahawak ng ating kamay, tulad po ng Psalm 89 verse 25, God is holding your right hand. Sabi po ng Panginoon, I'll put it in the sea and I'll put it on the river. And I'll make you my firstborn in all the nations. Kung yun po ang pangako ng Diyos sa atin for this year, ibig po sabihin yan, lahat po ng ating nagawang mga pagkakamali na nakaraan, mga kasalanang nagawa na nakaraan, lahat po ng karanasan natin nakaraan na hindi maganda ay binabaon ng Diyos po sa dagat. Ang dagat po ay baptism kung saan tayo ay naging invisible dahil tulad po ng Israelites, they were invisible when they were baptized into the Red Sea. So lahat po ng past,
Kaya po mga kapatid, kung kayo po minsan ay inaatake ng kaaway, pinapaalalahanan ng kaaway tungkol sa nakaraang mali, nakaraang pagsusubok, nakaraang kalungkutan, nakaraang sakit ng damdamin, nakaraang pait na karansan, sabi po ng Panginoon, inilagay ko na kayo sa dagat at yun po ay tinakpan na ng Diyos, hindi lang ng kanyang dugo, pati po ng kanyang paglilinis, ng kanyang kamay at ng kanyang banal na Espiritu Santo. At ngayon po nilalagay din tayo ng Diyos sa ilog. Magkasabay po yun. Ibig po sabihin na may bagong buhay tayo ngayon. Ito po 2009, ibinigyan ng Diyos ng bagong door of opening or window of opening upang lahat po tayo papasok sa bagong karanasan, bagong kapangyarihan, bagong adventure sa Panginoon, bagong gawain sa Panginoon, bagong pagpapala mula sa Panginoon Diyos. Kaya ito po ay ating panghawakan. Let's be expectant, open our eyes, and we'll see the glory of God. Napakahalaga lang, mga minamahal ko mga kapatid, mula sa ating mga pastor, minamahal ko mga manggagawa, pati sa aking mga minamahal at tapat na mga kapatiran, napakahalaga na tayo po ay meron tinatawag na puso at pag-iisip na submissive at willing po tayong magpadala sa Panginoon. Na ayaan po natin ang kamay niya kumawak sa atin. Huwag po natin siyang bibitawan din. Pag hinawakan niya po tayo, hawakan din natin siya ng migpit. Sapagkat sabi po ng Biblia, 1 can put 1,000 to flight, 2 can put 10,000 to flight. How about 3? It can put 100,000 to 1,000,000 to flight. At sinabi niya po sa Biblia na a cord of 3 is not quickly broken. So napakahalaga po na pag hinawakan tayo ng Diyos, hawakan din po natin siya. Sapagkat napaka-secure natin kay Lord. Yan po sa John 10, verse 31, at Romans chapter 8, verse 31 din. So, pagbulay-bulayan po natin yung mga talatang yan at i-reflect nyo po sa inyong mga buhay. So, I'd like to congratulate our church, CTM, for serving God for 25 years, willing to learn, willing to know, willing to be in partner with God in whatever He wants to do in our lives, in our families, in our church. And so I would declare and say, more blessings, more love, and more of Him in our lives in 2009. And I pray that the fullness of God's revelation and wisdom and understanding and faith and virtue rest upon all the anointed servants of God and all the anointed workers of God and all the anointed families and all the new ones that are coming into the kingdom. For I believe that as the shepherd leads us, He will lead us into green pastures and quiet waters. Hindi po natin misa alam na yung ginagawa ng Diyos sa atin ay kamangha-mangha. May mga expectation po tayo mula sa ating kaisipan eh. Nais ko po sabihin, huwag natin masyadong paniniwala yung iisip natin. We have to think what God thinks. Sabi rin po ng Biblia, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct thy path. And so, brothers and sisters in Christ, be steadfast, be abounding in the work of the Lord. Always pray. Always have faith. Always work in unity. Always work in wisdom. Always keep yourself away from hurting other people. Hurting one another. For in this, the God of peace shall give you an abounding grace of provision beyond your expectation. An abounding grace of strength beyond any human strength. And He will enable you to do exploits. So bless you, and bless all of our families, and bless all of our partners, and bless all of those who love us, and bless all those who bless us. In Jesus' name, amen.